Pura pa mga solid subscribers, no? So ngayon guys, meron tayong pag-uusapan na medyo, ano na naman siya, naging issue to, no? Kasi alam niyo naman, di ba, si Christian Albert Gaza, no? Isa to sa mga issue maker, eh. Pero syempre, dyan naman nabuhay talaga yung mga ganyan, no? Talaga sa mga issue, no? Pero gusto ko lang i-observe to, itong sinasabi niya regarding dito, no? And isa-isayin natin, no? I think iba dito hindi pa alam, pero isa-isayin natin to. Tingnan natin kung may point ba, o tingnan natin kung makakatulong ba, or tingnan natin kung nonsense ba, no? So ayun lang guys, ayoko nang patagalin pa guys, and basahin natin, no? Let's go! Okay, ito, sinabi ni si Christian Albert Gaza, no? 9 hours ago, pero hindi 9 hours ago, para na screen capture ko to, parang kaninang umaga pa, no? Ayan, nung nandun pa ako sa unang hirit. Shoutout pala, ewan ko lang kung alam nyo na, pero nasa unang hirit po ako kanina, no? Let's go! Nakakatuwa lang, nakaka-proud lang sa sarili ko na unti-unti na. Let's go! Grabe, no? Kala mo naman talaga magkakatotoo na. Pero syempre, claim it, no? Let's go. So, yun lang. Ito, next natin. Open letter to Bini members, okay? Ilang taon kayong naghahangad sumikat pero walang pumapansin sa inyo, okay? Ngayong 2024, lang kayo nakakuha ng matinding break tapos magrereklamo agad kayo kasi dinudumog kayo ng mga fans habang nasa pampublikong lugar. Okay. Next tayo. Mga ate, public figure na kayo ngayon. Sobrang sikat na kayo, that's why yung mga fans ninyo ay starstruck tuwing nakikita kayo, no? Okay? May gusto ko sabihin sa part na to, no? Unang-una sa lahat, yung ating girls is talagang ano lang sila. Oo, sige, I think hinahangad po talaga nila maging sikat. Hinahangad nilang maging mataas talaga, as in sumikat. Pero kasi para sa akin guys, iba po yung fame yung pag-boom ng fame ngayon ng Bini, as in grabe. Sobrang boom. Never pa ako nakakita po ng isang, ewan ko lang ako sa sarili ko lang, ng isang grupo, no, na gantong ganun agad, eh. Yung iba pa ganyan, eh, oh. Iba pa ganyan. Pero yung Bini, boom, ganun agad, no. So I think sila parang parang na-overwhelm sila na hindi nila ina-expect na, ay, ba't ganun? Parang isang click, biglang sumikat sila, no. Pero dahil kasi yun sa pagsusumika po talaga nila, no. Pero kung ganito, I think may intindihan nila. Pero nangyari kasi pa ganyan, no? Tapos, biglang nag-peak, no? Sa pantropiko talaga, no? Kaya hindi nila alam kung paano i-handle, hindi nila napaghandaan ng maayos. Kaya sila, they are just doing their stuffs, no? Talagang pinapakita lang nila na ito yung passion namin, ito yung gusto namin gawin, no? So, ayun, I think ganun yung nangyayari sa Bini, no? Hindi nila alam kung paano pa i-handle, no? Kasi sobrang bilis talaga ng pangyayari ng pagsikat po talaga nila, no? So, ayun, may masabi ako doon, no? Let's go. Okay. Yan, doon tayo, next tayo sa, ayan, starstruck nga daw sila, no? Okay. Pero kung gusto nyo kung gusto nyo pala ng personal space at privacy, huwag na kayong tumambay sa labas. Okay. Medyo may point siya doon, na wag na tayong tumambay sa labas and privacy and stuffs, na. Okay? Sige. Okay. Hindi sila yung dapat mag-adjust. Kayo ang dapat mag-adjust. Okay. Pwede rin yun, no? Pwede rin. Pero kasi tandaan niya, meron po tayong mga artista na, alam mo yan, sinasabihan nila yung fans nila na, na gusto nilang magkaroon ng peace of mind. Pero this time kasi, ang nangyayari is yung management na po talaga yung nagbabanggit na bigyan natin ng space yung girls, yung ganito, no? Hayaan natin sila maging makipag-socialize or lumabas-labas ng dahil rest day nga nila. Grabe po talaga yung nangyari sa kanila, no? Kailangan nila magpahinga, no? And eto, ang nakikita ko po kasi dito talaga is talagang sila, yun lang naman yun, eh. Sobrang grumabi po talaga yung peak ng ng success nila. I mean, biglang boom, tumaas po talaga, no? And eto, actually ibang fans, eto ewan ko lang, kasi yung iba pong mga fans is mga casual fans, no? Kung Blooms yan, sila, yung Blooms kasi sobrang, for me, this is just my own opinion, no? Yung Blooms, sobrang alam nila yung kung ano yung hangganan ng mga dapat nilang gawin, no? Meron isang fan ako nakita na parang lumapit yung muka, pero ang sinabi niya raw is parang may bubulong lang daw yata siya or sasabihin kay Aya, no? Pero yung
gesture niya kasi is parang hahalikan niya si, or hindi man halikan, ang pangit naman term, basta parang ikikiss niya si Aya or what, or ihag nila, alam na. Basta grabe ang lapit. Parang ganito na yung distance, oh, parang ganyan, no. Sobrang lapit na po talaga. So, na shock talaga si Aya, no, as in, no. So, hindi ko masisisi kung bakit ganyan yung nararamdaman nila, lalo na si Aya, no. Okay? Okay. Wag na kayo tumambay sa labas, hindi sila yung dapat mag-adjust na. Okay. Ay, nasagot ko ba yun? Parang hindi yata, no? Actually, talagang tama kasi hindi mo mapigilan po talaga yung mga tao kung anong dapat nilang gawin. Lalo na kung hindi sila aware sa kung ano pinagdadaan ng girls, no? Tulad niyan, sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung Blooms, alam nila yung pinagdadaan ng girls. Pero yung mga casual fans na, alam mo yan, nung sumikat yung Beanie, like ang alam lang nila is yung Pantropiko, alam nila yung Salamin, hindi nila alam yung the rest yung song, hindi nila alam or nire-research yung Beanie, like yung buhay nila, lahat, no? Ang alam lang nila is pa-picture. Yun lang, yun yung alam nila. Pa-picture po, and, ayun, pa-shoutout, and then lapit, and then mag-hi, di ba? Ayun yung ano nila, pinaka-knowledge nila regarding dyan sa mga ganyang matter na, okay? Kayo ang dapat mag-adjust. Kung gusto niyo pala ng payapang buhay, wag na kayong kumain sa mga mumurahing restaurant. Actually, ay, murahing restaurant na. Kasi, tandaan nyo, no? Iba pa rin yung feels pag halimbawang andun ka sa sa yung lagi mo kinakainan before, no? Iba pa rin yung feels. Hindi naman ibig sabihin na sikat ka na, doon ka nakakain sa mga mahaling restaurant, doon ka na sa mga 5-star na mga klase na mga restaurant or kung ano man kainan, no? Hindi ka nakakain sa mga fast food, yung mga yan, no? Kasi iba pa rin po talaga, guys. Tandaan nyo yan. Kahit ako naman, no? Ewan ko, syempre, ano ba naman ako para magsalita na? Pero ako, tulad ko ngayon, medyo nagkakaroon na kahit pa paano, alam nyo na may kaya-kaya na tayo kahit pa paano, no? Dumarating pa rin sa point na gusto ko pa rin kumain sa mga street food, gusto ko pa rin sa mga, kumain sa mga street food. Gusto ko pa rin kumain ng street food, yung mga kinakain ko nung high school ako, yung mga tusok-tusok, fishball, lahat ng yan, guys, no? As in, pati yung sebo, kung alam niyo yung sebo, pati yung, yung corn, pati yung scrabble, lahat. Gusto ko pa rin kumain doon as in, no? Diba? Iba pa rin yung feeling pag alimbawang kinakain mo kumakain ka sa mga kinakainan mo before, no? Yung tipong, ewan ko lang, basta ang sarap lang sa feeling, no? Kung ayun yung kinalakihan mo talaga, no? So, for me, hindi mo masisi ang Beanie kung kakain sila, hindi naman totally mumurahing restaurant, pero dun sa mga restaurant na kinakainan nila before, no? No? So, for me, walang mali dun. Gusto ko lang sabihin na hindi porket malaki or sikat na public figure ka na is dapat doon ka sa mga mamahaling restaurant, no? Wala akong nakikitang mali doon, no? I think parang para sa akin nonsense tong part na to. Wag kayong kumain sa mga murahing restaurant to. Ito kasi nakakainis na yung caption niya, murahing restaurant. Parang sinasabi niya na ewan ko, parang dinedegrade niya yung Beanie dito, no? Ayun na yung pangit. Ayun lang. Minsan yung mga ganyan kasi talagang harsh sila magsalita, no? Pero hayaan na natin. Okay, wag kayong pumunta sa mga public space na maraming ordinaryong Pilipino. Okay? Para hindi kayo dinudumog at napeperwisyo. Okay, wag daw tayong pumunta sa mga public space na maraming ordinaryong Pilipino para hindi kayo dinudumog or napeperwisyo, no? Okay? Pwede, pero syempre kahit saan sila pumunta, Pinoy sila, nasa Pilipinas sila. Okay, imagine papunta pa lang kayo sa peak ng inyong mga karera tapos mag-a-attitude kayo ng ganyan. Okay? Paano mako-convert into fans club yung ibang Pilipino kung ganyan na agad kayo? Actually, para sa akin si Sian Gaza, hindi niya kilala pa talaga ang Beanie, no? Ito yung hirap pag halimbawang nakikisawsaw ka sa mga gantong issue na hindi mo alam din yung mga pinagdadaanan nila, di ba? Ewan ko lang for me, hindi niya alam yung pinagdadaanan ng Beanie talaga, no? Actually, tandaan nyo, yung girls is they are just hindi naman they are just, no, pero they are performing, sila yung nagpe-perform, pero at the end of the day yung manage pa rin ang nagdidikta kung anong gagawin nila, no? Then, di ba, ayun lang naman, no? So, pero syempre doon sa sinasabi niyang attitude or what, no, syempre yung girls na yan, no, handle na nila yung sarili nila, no? Pero wala naman ako nakikitang mali kasi may mga part lang talaga na nakikita na ganyan yung reaction nila, pero mas maraming part po ng videos or may mas maraming part moments na
okay naman sila sa fans, no? Talagang nakikipag-interact sila, no? Mas nagba-viral lang po talaga yung mga may time na ano sila, parang nagugulat or nasa-shock, di ba? Ayun naman eh, mas may mga ganun kasing moment eh. Okay? Hanap buhay nyo yan eh, pinasok nyo yan, ginusto nyo yan. Panindigan nyo, alam ko mga Generation Z or Gen Z kayo, kaya napaka-importante sa inyo ng personal boundaries. Nauunawaan ko yun, but it doesn't work that way sa loob ng industriya. Being a famous personality comes with a great responsibility. That's why yung mga sikat na Pilipino na gustong tahimik na buhay nagmamigrate na lang sa abroad. Okay. Okay din to. Okay din yung sinabi niya, no? Being a famous okay to, na ano ko dito. Being a famous personality comes with a great responsibility, no? Tama nga naman. Siyempre, pag sumikat ka na, no, maging role model ka na eh. Ikaw na tinitingnan ng mga tao eh. Kung anong kilos mo, may tendency gayahin ng tao yan. No? Pero, ayun lang, for me, yung girls, napakabuti ng puso niya mga yan. No? Wala akong nakikitang mali. Talaga na-shock lang sila, na-overwhelmed lang sila sa sobrang grabe ng pagtanggap po talaga ng mga tao ngayon sa kanila. No? Sobrang grabe po kasi talaga. Aminin nyo, alamin nyo, I think may mga blooms na nanonood dyan. Grabe po talaga yung pagtanggap sa kanila ngayon. No? Ibang klase po talaga guys as in. Okay, grabe. Meron pa dito mga comments nakita ko eh. Okay yan. Sabi niya, sa mga mumurahing lugar kayo naglalagi tapos magagalit kayo, nadidumog kayo, kundi pala kayo mga ano. Ayun yung mga actually, siguro I think, ito yung sinasabi nilang mas okay ng prangka ka. Pero grabe to, napaka-hard. Napaka-hard. No? Yan ko lang talaga yung term na mumurahing lugar. Excuse me. Ayoko lang yung term na mumurahing lugar. Ibig sabihin, anong term niya sa mumurahing lugar? Hindi ko masabi, no? Ewan ko. Pero mumurahing lugar, so far naman, wala ko na yung ikitang mumurahing lugar sa pinupuntahan ng Bini, no? Ewan ko kung anong term niya ginagamit niya rito. Kasi iba siguro iba yung standards ni Christian Albert Gaza pagdating sa mga lugar, sa mga gimmickan, no? Iba yung standards niya, no? Christian yan. I-chat nyo si Ate Zainab nyo. Magpaturo kayo kung paano ang tamang daily living sa Pilipinas para sa payapang buhay. Number 1, wag kumain sa karinderya. Ulitin ko sa inyo, kahit nga minsan, di ba, yung mga famous personality natin, gusto pa rin kumakain sa mga ganyan. Manood kayo ng mga riders, manood kayo ng mga vloggers, or mga motovloggers. Kunyari sila. Sino ba madalas ko pinapanood na motovlogger na sikat? Na artista. Sino ba? Si Glock 9, si Flo G. Tandaan nyo, pag nagmumotor sila, panoorin nyo, may vlog sila, tapos at the end of the kumakain pa rin sila sa karinderya. Doon pa rin sila kumakain talaga as in. No? And ayun lang naman. Public place yun, public place yun. Ang pagkakaiba nga lang is, yung pinupuntahan nila is malayo, no? Like, walang masyadong tao. Siguro kung ano man yun nandun, kung yung mga nandun man lang is yung mga nagtitinda, karinderya, tapos mga kakaunting taong dumadaan lang, no? So, ayun lang yung pagkakaiba, no? And ayun, pero yung meron ba akong nakitang video ng Bini kumain sa karinderya? Parang wala na. Pero I think talagang dun sila sanay eh. Lalo na yung iba dyan na alam mo yun, talagang sa laking probinsya, talaga, mas sarap kasi talaga yung mga lutong bahay talaga asin. Okay? Tingnan nyo si Kuya Kong nyo at Dati V, panay travel sa abroad ang ginawa para lang maranasan agad ng normal na buhay. Palakad-lakad sa labas, pero walang nakakilala. Ang sarap nung ganun. Okay, tama rin naman yun, no? Tama rin naman yun. Pero tandaan nyo, ewan ko lang tandaan nyo, magkaiba po ang estado ng buhay ni Kong at ni V sa sa Bini, no. Ang Bini ay performer. Si Kong at si V ay influencer / business basta nag-business. Basta nag-business sila, no. And ang pagkakaiba lang is yung Bini may nag-handle sa kanila. Sila Kong at V handle nila yung sarili nila, no. So kaya nila mag-travel, kaya nilang hawak nila oras nila, while yung Bini hindi nila hawak yung oras nila, no. Okay? Anong connect po ng itlog at tissue sa Bini? Actually, gusto ko rin tanongin yun kung anong connect. Meron kasing picture dito, pero hindi ka na screen capture. So, ayun lang naman, no? Medyo na, na naman tayo dun. Pero, wala naman akong parang against masyado sa mga sinasabi ni Christian Albert Gaza. May mga point siya, may mga point din siyang medyo rin. Pero, alam mo yun, parang kanya-kanyang opinion naman yan. Walang masama dyan, no? Kung
Eh, ganun sasabihin niya, okay, walang masama dyan, walang masama dyan. Opinion niya yan, eh. Wala tayong magagawa dyan. No? As long as hindi naman niya direktang binabash ang Bini, like, ganto, ganyan, no? Comment down below kung meron na ba, no? Pero, so far sa statement na to, wala naman ako nakita, no? Dun lang talaga sa mumurahin something, ganyan, no? Ang dating niya lang dito is parang pinangaralan niya lang yung girls, no? Wala akong nakita ano, pero yun nga, tulad na sinabi ko sa inyo, comment down below, baka meron na po siyang ginawa na kung ano man bashing sa ating girls, no? Ayun lang. Pero, ayun lang, so far, goods, more on pangaral lang. Medyo harsh lang, direct to the point, as in, pero goods naman, wala naman ako na, ano masyado, no? Okay, ewan ko lang guys ha, pero sa inyo, kayo dyan, Looms, ano masabi nyo regarding dito, no? Okay, so yun lang guys, no? Kindly like, comment, share, subscribe to DC Point of View. Peace, let's shit.